kababayan, dahil nga po sa nangyayari na to, binabanatan niya yung kanyang kapatid, mas kinakampihan niya yung mga Duterte, mga ka-GP-natic sa mga nangyayari, nagbubulag-bulagan itong si Amy. Ang matindi pa nitong paratang, mga kababayan, ay ito, bumababa daw po ang kanyang rating. O GP, sabi niya gano'n, yung paglagapak daw po ng rating, mga kababayan, at yung popularity ni Amy Marcos, kasalanan daw ni PBBM. Wow! Anak ng tinapa! Totoo? Amy? Bakit po niya sinisisi ang Pangulo, mga kababayan? Okay. Ito po ang sabi ni Babalina. Okay, alisin natin yan Okay, sabi ni Amy Marcos dito, mga ka-GP-natics. Amy Marcos says, brothers very bad ratings bringing her down. Wow. Ayos Ang daming sisisihin si Pangulong Bongbong Marcos pa sa kanyang pagbagsak. Sabi dito, sharing a family name with the president with very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys, the re-electionist senator said. Mga kababayan, dahil daw po pareha silang Marcos ni PBBM at dahil nga po daw sa very bad approval rating ng ating Pangulo ay bumaba daw ang election surveys ni Amy. Kayo, agree ba kayo, mga ka-GP-natics? Nakasalanan ni PBBM ang pagbaba ng rating ng re-election bid ni Senadora Amy Duterte. Diba? Sino ba ang sumisira sa kanyang pangalan? Is it dahil po ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasi yung Pangulo natin kumikilos, gumagalaw, nagtatrabaho. Diba, iniisip yung kapwa natin mga Pilipino, yung mga kababayan niya. Iniisip po ang mamamayang Pilipino, ang 15 million Filipino people. Tapos sasabihin mo, dahil sa kanyang very bad, poor approval rating. Teka lang, yung approval rating na ba yan? Yan ba ay accurate, mga kababayan? Ako kasi, depende po sino po yung nagsisurvey niyan. Nagulat nga ako Kayo, hindi ba kayo magugulat? Bakit kayo maniniwala sa survey na yan? Yung very bad approval rating ng Pangulo natin na sumadsad. Samantalang siya may ginagawa. Yung Vice Presidente walang ginagawa, umakyat yung approval rating. Di ba? At isa pa, mga kababayan, parehas po sila ng pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero magkaiba po sila ng mukha. Ay! sorry. Nadulas lang. Di ba? Nadulas lang. Magkaiba po sila ng pag-uugali. Magkaiba po sila ng disposisyon. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, doon sa tuwid. Yung isa, para doon sa pahaba. Grabe ka, GP. Hindi. Ibig sabihin paliko. Lumiliko papunta dun sa mga Duterte Mas kinakampihan niya pa, mga kababayan, mga ka-GP-natics, etong mga Duterte. Di ba alam naman natin, mali ng Duterte, ang gagawin ni Babalina, kukonsintihin niya pa. Magtatanggol niya pa. Hahanap ng paraan para makadikit sa mga Duterte, para lang magkaroon siya ng boto. Pinagtatabuyan ka na nga ng mga Duterte Sabi ni Michael Aluwag, hindi naman talaga Marcos yan. Ako sa totoo lang, mga ka-GP-natics, ako sa totoo lang, naniniwala ako talagang hindi Marcos yan. Kaya lang wala tayong ebidensya Diba? So hanggang paniniwala na lang yon. Sabi ni Lucena Villamor, walang ibang sisisihin ang pagbaba ng rating ni Amy, siya lang ang may kagagawan. Sumanib siya sa mga DDS, yun ang simpleng dahilan bakit siya sumanib sa baloktot. Yun ang totoo. Yun ang dahilan ng pagbaba ng rating ni Senadora Amy Marcos. Huwag niyang sisihin ang Pangulo natin. Kasi ang Pangulo natin,
hindi naman siya pinakikialaman sa kanyang mga gawa eh. Sino ba ang nagpapakita ng kagaspangan ng ugali? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi nga natin nariringgan yung mama na nagsasalita ng against doon sa mga kalaban niya eh. Di ba? Itong si Amy ang gumagawa ng kwento. Oh. Sabi ni Renato Manlunas, Sir GP, sariling Amy. Ano to? Sumisira sa kanya. Oo, tama. Sarili niya ang sinisira niya. Di ba? Sabi ni Sir Odi Lennon, pa-DNA na papayag kaya, sir. Sabi ni Toby Rogers, ako din naniniwala kasi balimbing siya. Hindi naman nanalo yan si Amy Mangusi na yan. Sinipa na ng mga Duterte yan. DNA test is the key. GP kung Marcos talaga si Amy. Kaya lang masisira talaga siya ng gusto mga kababayan kung magpapa-DNA test siya. 'Di ba? Pero ewan ko, sabi natin palagi sa mga vlog natin, bakit ganito yung ugali ni Amy? 'Di ba? Ito nga may tanong sa kanya yung isang reporter eh. Dito si Karen Davila pala yung nagtanong sa kanya mga kababayan. Isasama ko na dito. Tingnan niyo yung sagot ni Amy Marcos ha. Parang naging Sara na rin. Senator Amy Marcos, ito Senator, ang tanong ng why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, no, over your own brother? Okay. You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, Okay. kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, Okay. bakit niya inaaway? Tingnan niyo yung sagot niya, tingnan niyo yung sagot niya. Ito parang si Sara Duterte din kung magsalita. Kung sumagot, mga kababayan, paligoy-ligoy. Ang tanong lang naman sa kanya, bakit kinakampihan mo ang mga Duterte? Sa halip na kampihan mo yung kapatid mo. Yung tatay mo gustong itapon doon sa West Philippine Sea. Gustong ipapatay yung kapatid mo. Pero kinakampihan mo pa rin ang mga Duterte. Ang sagot ni Amy. Karen, Ang sagot doon, Senator. hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong Sabi niya, hindi mo ako magagawang defensive. Otot mo. kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Okay. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Wala daw kinalaman sa Marcos o Duterte. Mga ka-GP Natics, ang subject natin, bakit kinakampihan mo yung Duterte over your brother? Di ba yun lang ang tanong sa kanya eh. Ang dami niyang paek-ek. Hindi mo ako magagawang defensive. Sabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Okay. Hindi ko matanggap. Sabi niya daw, sasabihin ko ang totoo, ito ay soberanya ng Pilipinas. Sige mga kababayan, pag-usapan natin yung soberanya daw ng Pilipinas. Bakit yung sa West Philippine Sea, hindi ka nagsasalita? Maliwanag na soberanya ng Pilipinas ang pinag-uusapan doon. 'Di ba? Pero wala kang say. I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the functioning courts and our exemplary judges. Ito daw ay mga kababayan, pagtapak daw sa ating functioning court. Oy, mga kababayan, parang style ni Digong yan, style ng mga Duterte yan ha. Ay, gumagana naman ang ating hustisya dito. Mga kababayan, di ba? And I cannot accept that this was the right thing to do. It had very, very little to do with being a Marcos versus the Dutertes. Kinakampihan, sabi mo. Para sa akin, wala akong kinakampihan. Kinakampihan ko ang Pilipinas. Dahil hindi tama ang nangyari. On a personal Uy, wala daw siyang kinakampihan. Kinakampihan daw niya ang Pilipinas. Okay. Mga kababayan, wag natin pag-usapan yung Duterte.
Eto, walang kinalaman sa Duterte, walang kinalaman sa Marcos. Pero kami ba ay nakarinig ng mga bagay tungkol sa usapin ng China at ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea? If you really think of the Philippines, of our sovereignty, mga kababayan, why we haven't heard anything coming from you when regards to the West Philippine Sea? Yun na lang ang katanungan natin. Ito totoo, walang kinalaman sa Marcos, walang kinalaman sa Duterte. It is between the Philippines and China. 'Di ba? About the sovereignty. Bakit wala kami naririnig? Kung totoong pinagtatanggol mo, totoong mahal mo ang Pilipinas. 'Di ba? Maliwanag, guys. Na sila, wala tayong naririnig sa kanila. Kaya nga, ako, una pa lang, si Amy ay isa sa mga senador na hindi nagsasalita laban sa China. So therefore, my assessment for her is a pro-China. Diba? Nakita nyo naman, gusto niyang alisin yung mga EDCA sites dito. Doon pa lang, masasabi ko na that you are ay babalina. Mangga. Personal note. Ang nakita ko lamang ang nangyari sa tatay ko. Okay. Ganyan na ganyan din ang ginawa sa ama ko, tinangay ang aking pamilya, dinala sa Hawaii. Tanga. Wag mo nang idama yung tatay mo, magkaiba po kayo. Magkaiba kayo ng pangyayari noon. 'Di ba? Naaawa ka kay Digong Duterte, hindi ka naaawa doon sa mga kababayan natin, doon sa mga Pilipino na nawalan ng buhay, doon sa mga pamilya may nawalan ng kanilang mahal sa buhay. 'Di ba? Ang tatay mo noon, kaya po siya na exile, 'di ba? Mga kababayan, dahil tinanggap niya, pwedeng patayin ni Fabian Ber yung mga tao noon na nagrarally, pwede niyang pasabugin. Pero sabi niya, wag. Mahal ko ang mga Pilipino, ayaw ko silang masaktan. Yun ang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino, which is very contradictive of Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte has killed 30,000 Filipino people. 'Di ba? Dahil doon sa kanyang war on drugs, sa kanyang extrajudicial killings. It's a totally different matter. It's a totally different eksena. So, you cannot compare it, mga ka-GPnatics. Talagang iba na. 'Di ba? Mga loyalista, sana naman po wag na kayo magpakatanga. 'Di ba? Pinipilit natin, ang hirap talagang intindihin nitong si Amy. Oy, Mika na bugok. Wag mo akong tawaging ugok. Unang-una, I don't care kung gamit natin ay made in China. We are not talking about the products. We are talking about the sovereignty of this country na pinag-aawayan dyan sa West Philippine Sea. And in fact, kung sasabihin mo na ang gamit natin ay made in China, alam mo ba, walang kinalaman yan, argumento may unang-una, dahil tayo kahit may away dyan sa West Philippine Sea, nagbabangayan ang China at ang Pilipinas sa West Philippine Sea, meron pa rin tayong trade agreement, meron pa rin tayong pag-uusap tungkol sa mga kalakalakal dyan sa China at Pilipinas. Kaya wag mong ibaling at wag mong sabihin yung argumento mong bulok na ang mga gamit natin ay made in China. 'Di ba? Kahit ang Pilipinas, kahit ang Japan, 'di ba? Kanino sila nagpapagawa ng kanilang mga technology like cellphone? 'Di ba? Like iPhone. Saan sila nagpapagawa? 'Di ba sa China din? So yun ay totally made in China. Pinapagawa nila doon, nagbabayad sila, mga kababayan, at ito ay talagang nandoon yung quality. Kasi mababa ang labor doon. Pero it doesn't mean na ito ay low quality, low class, 'di ba? Yan ang totoo. Merong mga agreement yung mga bansa din. Kaya you cannot, hindi mo pwedeng sabihin na ang mga gamit natin ay made in China. We are not talking about that.
Anak ng tinapaw, ang baba talaga ng mga utak ninyo. Are we talking about the products, mga kababayan? Wala naman tayong pinag-uusapan na tungkol dun eh. Di ba? Oh, sige, Mika. Pakita mo na DDS ka. Na ang utak mo ay nasa talampakan na. Di ba? Labor lang sa China. Tama, Odelenon. Kasi doon, sa kanila, mababa yung kanilang labor. Diba? Pero yung quality, kalidad pa rin naman. Iba yung sinatawag natin na yung China na low quality. Iba naman yun. Yan yung mga palusot. Diba? Oh. Ang kulit nyo, ha?